Severe tropical storm na sa Siruan o Wutip sa labas ng bansa ay inaasahang magsisimulang hihina na ito simula ngayong araw. At ilagang bahagi ng Northern Luzon makakaranas pa rin ng mga mahihinang kalat-kalat na pag-ulan o katamtamang pag-ulan na may pagkulag at pagkidlat bunsod pa rin ng remnants ni dating 94W o tinawag pa sa alanganin ni Pag-asa bilang dating si Tropical Depression Aurig. Pero nalalabi ng Southern Luzon at Eastern Visayas ay inaasahan pa rin na makakaranas na maulap ng pakurin at kalat-kalat na mga pag-ulan. Hello, good morning mga folks. Welcome muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, June 14, 2025. Ang oras nating Boss 5 may umaga ay alas 7:39 na ng umaga. Kailangan natin mag-report ngayong umaga dahil medyo magiging busy kasi ang ating maghapon ng inyong lingkod. Kaya kahapon dito nakagawa ng daily report dahil sa medyo nasa labas po ang ating ang inyong lingkod at medyo busy po tayo ngayon. At dahil sa medyo dumadalas ang busy natin sa umaga ay minabuti kong maging maaga o maging mas maaga ang aking pagre-report na lamang para at least makahabol tayo sa ating mga analysis. So konting pasensya na naman ko kung hindi tayo nakapag-report kahapon dahil sa medyo busy po ang inyong lingkod. So, diretso agad tayo sa ating analysis para sa lagay ng panahon ngayong araw. Kung mapapansin nyo kahapon ay medyo improved weather condition na po ang bahagi ng Central Luzon pababa. So, ngayong araw ay despite na nag-improve weather condition tayo, mas mataas na po yung ating water moisture saturation sa paligid. So, it doesn't mean na nagiging moderate at katamtaman na naman ay magiging mas mainit ang ating temperatura. Well, magiging parang normal na magiging katamtaman at maalinsangan pa rin tayo pero hindi na kagaya noong nakaraang buwan na grabe ang mainit na panahon. So, parang natural na lamang yung ating alinsangan ngayong araw. Makita natin sa ating detection system mula rito sa amin sa Caloocan. So far ay mayroong huling 9 lightning strikes na nadetect pero i-double check natin sa ating real time ay nasa total of 14 lightning strokes ang aktibo sa real time na aking lightning detection system. At karamihan wala naman dito sa parte ng malapit sa Metro Manila ay malayo naman ito at nasa silangang baybayin ng Bicol region. At yung iba naman ay bandang Mindanao, mga 20 to 40 minutes ago po ito. At yung isa ganon din, mga 20 to 40 minutes ago po yung huling lightning strike detection. So wala namang mukhang wala namang bago na arrival na lightning strike. So hindi tayo masyado thunderstorming ngayon. Sa inner o pinakamalapit ay nasa around 12 lightning strikes. Ang pinaka total kasama ang outer ay 14 lightning strikes po. So mukhang wala tayong masyadong lightning strikes o pagkulog at pagkidlat. Pero ingat sa may bandang Bicol region dahil inaasahan pa rin na nakataas ang thunderstorm watch dyan sa inyong lugar. At makikita natin sa Doppler radar imagery ay wala na masyadong water vapor. So magkakaroon lamang tayo ng mga posibleng mga isolated rain showers and localized thunderstorms sa maghapon po. Kasama na ang Central Luzon, Metro Manila at hanggang Southern Luzon na yan. At ganun din sa bahagi ng Visayas na magiging medyo gloomy tayo at overcast sa maghapon, kaya asahan ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. So take note yan. So sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at mostly cloudy po dito sa amin sa Caloocan ngayon. At makikita sa live CCTV ngayong umaga ay medyo overcast nga kami at gloomy. Makikita po sa paligid ay masyadong gloomy ang paligid o halos parang makulimlim and then medyo susumpongin ng medyo maaraw. So medyo overcast po tayo ngayon. At inaasahan yan dito sa Metro Manila ngayong araw. Sa lowest temperature ng natala na aking weather station kaninang 3:35 AM, nakapagtala kami ng lowest of 27.3 degrees Celsius. Kahapon, ang pinakamataas sa amin, maabot lamang ng 33.7 degrees Celsius.
kahapon ito ng umaga at 11:12 AM. Ibig sabihin ay mababa. Bagamat medyo mahabol sa halos 50 degrees Celsius. To be exact, nasa 47.2 degrees Celsius ang aming naging heat index sa amin sa Caloocan. So, kung double check natin sa heat index, ngayong araw, well, since 12 AM, nasa 35 degrees Celsius ang aming extreme caution na heat index. Mababa naman. Pero inaasahan ngayong umaga ay nasa 35 degrees Celsius daw ang magiging heat index sa amin sa Caloocan. At mula rito ay mukhang tataas ang heat index sa amin sa Caloocan. Aabot ng 46 degrees Celsius ngayong tanghali, 12 o'clock PM hanggang alas 2 daw ng hapon. So medyo magiging maalinsangan tayo dito sa Metro Manila. Medyo magiging mainit. So take note yan mga folks. At mula sa iba't ibang bahagi ng bansa o selected lamang, ipapahapyawin lamang natin ay nasa 34 degrees Celsius dito sa bahagi ng Ilocos Region. At aabot po yan sa pinakamataas na hanggang 43 degrees Celsius ngayong alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa area naman ng Tuguegarao ay nasa ang heat index sa inyo dyan ay 32 degrees Celsius po. So medyo mababa pa pero tataas yan hanggang 41 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. Danger, yan aabot pa sa 43 mamayang alas 2 po ng hapon. So magiging maalinsangan na rin kayo mga bandang hapon po. So mukhang medyo magiging katamtaman na ang panahon natin. Sa Santiago, Isabela naman, bagamat caution ngayong umaga, pero maya-maya tataas yan. Aabot pa yan hanggang 40 degrees Celsius mamayang alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. So at least dito medyo mas bababa. Hindi kagaya sa bahagi ng ng Tuguegarao, mas magiging mainit po. Sa bahagi ng Pangasinan area, ay nasa forecast sa inyo 34 degrees Celsius ngayong umaga, pero aabot pa sa mas mataas na hanggang 47 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So medyo magiging maaraw na tayo, medyo magiging mainit na ang ating maghapon. Medyo maalinsangan na po tayo dahil wala na po tayong bagyo na binabantayan. So inasahan this week wala muna tayong namamataan na anumang sama ng panahon. Sa Central Luzon naman ay sa Tarlac, 33 degrees Celsius po, mababa pa pero tataas pa yan hanggang 47 degrees Celsius mamayang alas 12 ng tanghali hanggang alas 2 daw yan ng hapon. Wala naman sa Batangas City, nasa ang heat index sa inyo dyan, 36 degrees Celsius po, pero aabot pa yan sa hanggang 46 degrees Celsius ngayong tanghali, 12 o'clock. Hanggang alauna ng hapon. So mapapansin natin medyo mataas ng heat index natin. So medyo maalinsangan na tayo ngayong araw dahil wala naman na tayong nababantay ang sama ng panahon. At sa bahagi naman ng San Jose Occidental, Mindoro, sa ngayon caution muna 33 degrees Celsius, pero maya-maya itataas yan hanggang sa pinaka-peak of 36 degrees Celsius mamayang alas 11 hanggang alas 12 po yan na ngayong tanghali. So medyo maging mataas. Sa bandang Cebu naman ay ang heat index sa inyo medyo caution din, 32, pero tataas yan maya-maya at magpipik yan hanggang 39 degrees Celsius ngayong alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito sa inyo medyo mababa ang heat index sa inyo sa Cebu. Ibig sabihin mukhang mas makulimlim kayo dyan at makakaranas na mas maulap na panahon at maaaring may mga pag-ulan din. Sa bahagi naman ng Davao City sa Mindanao, well, wala tayong magiging komento, mababa hanggang alas 8, pero papasok yan sa extreme motion at tataas pa yan hanggang 37 degrees Celsius mamayang alas 11. So mukhang comfortable naman kahit na mas magiging mataas ng konti ang yung heat index. Ganon din sa Zamboanga Peninsula, 34 degrees Celsius. Pero sa Zamboanga mukhang magiging mas mainit dahil aabot pa sa pinakamataas na 40 degrees Celsius starting 10 o'clock AM ngayong umaga hanggang alauna ng hapon. So mukhang mas mataas ang inyong heat index ngayon. Ibig sabihin mukhang hindi kayo masyado makakaranas ng mga ilang mga pag-ulan. Malamang siguro isolated na lamang nitong maghapon. Hindi kagaya sa may bandang Davao Region. Well, babanggitin natin yan dahil meron po tayong surface trough dito na tinatawag naman ni Pag-asa na Intertropical Convergence Zone. Sa ngayon hindi pa siya nagiging into ITCZ, medyo nagre-remnant pa lamang yung surface trough. Pero considering halos
nagiging ITCZ na siya. So medyo considerable na rin. Medyo alanganin kasi 50-50 yung development niya na track dyan sa silangan ng Mindanao. So consider na natin yan as ITCZ. Kung tatabi naman natin sa PX Extremes, in past 24 hours, nangunguna ang Katbalogan sa may pinakamataas na air temperature na 35.8 degrees Celsius. At sa lowest temperature naman sa Baguio ay nasa 18 degrees Celsius. Pero hindi pa ito latest sa mga in past 24 hours hanggang ngayong alas 7 pa po ito. At sa Inulan naman, ang total so far na aking inulat ngayong maga ay nasa Cotabato, 30 mm po ang total rainfall. So, bandang 9 o'clock mag-update pa yan. So, baka mayroon pang mas mataas dyan na total rainfall. So, ito ay in past 24 hour pa. Hindi pa siya totally refresh. So, take note yan mga folks. Wala kaming pag-ulan kahapon sa Caloocan. Pero again, nasa 136.5 millimeters na ang total rainfall namin in past 7 days. So, in total June rain namin ay nasa 203.7 millimeters na o 204 millimeters na. So, ang average na lamang na kulang sa amin para abutin ang 357.9 mm o 358 mm ay at least 154.2 mm pa para abutin namin ang June rainfall average namin. Kasi syempre, tag-ulan yan. Expected, mga ganyan dapat kataas ang average rainfall namin. So, titingnan namin kung mahihigitan namin yan or magiging mas kulang ngayong taon. Malalaman natin yan. At meron tayong space weather status na naman. Medyo aktibo o napaka-aggressive ng ating space weather status. Napapansin ko na lamang since isang araw. So, as of 7:30 ngayong umaga, nakataas ang geomagnetic KP index of 6. Mataas ang warning niya, yes. At NOAA scale G2 moderate ang ating geomagnetic activities. At yung aerial impact primarily forward natin na nasahan natin ay nasa 55 degree geomagnetic latitude, North Pole and South Pole po yan, expected. May mga minor na power grid fluctuations inaasahan. So medyo moderate sa may bandang high latitude, expected po yan. At yung satellite orientation irregularities, inaasahan po yan. So, magkakaroon ng increased drag sa low orbit. So, posibleng magiging misaccurate na naman ng ating mga GPS systems. Asahan natin yan mga folks. At sa ating radio high frequency propagation, medyo malabo sa mga matataas na latitude, lalo na North Pole, yan, mga North Pole and South Pole po, mas mararamdaman nila yan. Hindi masyado dito sa atin sa Mid-Pacific or Equatorial. At sa auroral activity, nasahan yan by New York and Wisconsin. So, bandang Northern Hemisphere. Sa forecast natin, inasahan na abot daw ng G2 geomagnetic storm na 6.33. Take note yan ngayong araw. So, baka ngayong umaga hanggang nitong hapon po nakataas. Then, bukas ay medyo tataas bandang hapon. Yan, medyo bandang hapon po. Mas mararamdaman. Mga hanggang 4.67 to 5.0 G1 to G2, abot pa yata ng 6 pagsapit niya ng bandang gabi po. And then June 15 ay aabot sa at least unsettled to active na G1 geomagnetic storm, 4.67. So within 3 days mukhang magkakaroon tayo ng aktibong geomagnetic storm. So yung ating solar radiation mababa pa so far at 5%. At ang radio blackout natin ay tumataas na ng bahagya 40% in 3 days. So mas inaasahang matataas pa yan. So expected, wala namang significant region sa ating solar radiation. Yan. Pero maaaring magkaroon naman sa radio blackout na minor chance o moderate to R1 to R2 radio blackout within the forecast period nga po. So or within 3 days po, inaasahan po yan na medyo tataas. Well, ano ba ang aktibong region natin sa haring araw? Well, kung titingnan natin sa LASCO 3 satellite of solar probe, makikita natin ang 12 o'clock, 1 o'clock ay medyo malakas po yung release ng coronal mass ejection. Bagamat hindi totally direct sa Earth, pero ramdam natin yung burst ng solar wind yan. Siyempre, napakalakas ng solar wind yan. So, kahit hindi nakatutok sa Earth yan, ay rektang mararamdaman natin yan sa Earth. Ito yung 1 o'clock to 2 o'clock position. Yan, malakas ang burst ng CME kaya medyo nararamdaman pa rin natin sa Earth. So take note yan ha. Makikita niyo yan kompleto sa aking website. At may coronal hole na naman, yan sa may bandang
around 7 o'clock position. May coronal hole na naman, so take note. At so far normal naman ang ating solar wind. Dapat ma-adjust natin yung opacity nito, no? Medyo i-transparent natin para makita. Sige, try natin i-adjust yan pag may time tayo. At so far sa ating sunspot ay medyo may mga cluster na mga maliliit na sunspot dito mula ER4 111. So, dikit-dikit po yan hanggang dito. Kaya medyo nakakaramdam tayo ng mataas na sunspot at solar wind. 116 po yung ating daily sunspot number. So, medyo tumataas po. Sa ating forecast, makikita po dito ay mula, anong araw ngayon? 14. So, mula ngayong araw ay ine-expect na kay P6 index nga po ang aabutin. At posible pang magiging maglalaro pa yan sa 6 o 6.67, depende. Pero inaasahan natin pinakamataas hanggang moderate o G2 geomagnetic field within 3 days po. Ayan, kitang-kita sa ating nowcast index po. So, hanggang ano yan, G1, naglalaro sa G1 to G2 geomagnetic field. May moderate naman tayo na M2 na solar X-ray flux. Pagmat hindi natin masyado ramdam ito na M1.2, naganap ito kaninang 4:49 pa ng madaling araw, oras sa Pilipinas. So, yung impact ng solar X-ray flux ay hindi naman gaano ramdam yung R1 nito. Mula kaninang alas 4 ng madaling araw, medyo humina rin naman agad siya. So, kung sisilipin natin ang 7-day X-ray flux ay hindi naman tayo nakaranas ng mas mataas na X-ray flux. Ngayon lang nag-R1 na naman siya within 7 days. So, walang masyadong problema maging sa ating photon flux, pero mas aggressive ang ating geomagnetic activity. Mula pa kahapon actually at hanggang ngayong madaling araw ay nakakaranas na tayo ng moderate, minor geomagnetic field. Yan, kung titingnan natin, nag-start ito kaninang kahapon ng madaling araw. Yan, and then kaninang kahapon ng umaga. At ngayong araw naman, by 14, yan, mula kaninang 2 o'clock AM, KP6 na naman tayo. So, mula 3 days ago ay nakakaramdam na tayo ng mas aggressive na geomagnetic field. Nag-minor pa to moderate. So, inaasahan na naman, makakaramdam na naman tayo ng minor to moderate niyan ngayong araw. Hanggang sa susunod na 2 araw po, hanggang 3 araw. Base sa forecast po So, medyo distorted ang ating magnetometer. Yan, courtesy of NOAA. So, medyo malakas po yung impact lalo na sa H parallel niya. Both earthward and horizontal parallel po. Pareho po silang medyo mas malakas ang hatak o yung bend ng ating magnetosphere. So, highest peak sa pagdating sa pinaka GOS total ng GOS total umaabot ng 170.6 nanotesla po. Yan. So, malinaw po yan. Mataas yung ating total ng GOS total. Ayan, ito yung pinaka-total. Yan, 123 nanotesla. So, mataas. So, unexpected ang ating auroral zone. Kita po sa pinaka-South Pole. Sa South Pole kita. Sa North Pole, medyo sa may bandang Wisconsin nga po. Medyo makikita po yan. So, expected ang auroral activity, lalo na sa auroral borealis ng North Pole and South Pole. At ngayong araw ay medyo naglalaro lamang sa moderate yung radial velocity. So, hindi naman direkta sa Earth, pero ramdam po yung presence ng solar activity dahil sa releasing pa rin ng CME na nararamdaman natin dito sa equatorial zone. Sa nodal zone, medyo mararamdaman din nila yan dahil at least malakas pa rin ang significance dahil na rin sa malakas na CME associated release. Kitang-kita naman sa LASCO satellite na pinakita ko sa inyo kanina. So, mababa naman ang D-region absorption pero inasahan natin mababa ang ating HF conditions. Sa buong maghapon, mapaaraw man yan o gabi, yan, between 10 meters to 80 meters po yan. So, parehong mababa o medyo mahihina ang ating high frequency radio
conditions. Solar flare activity probability ay nasa 59% daw. So medyo mataas ang ating space weather activity ha. Kumbaga medyo may low pressure area tayo. Kung ikukumpara natin sa bagyo, parang meron tayong low pressure area sa outer space dahil sa medyo aggressive ang activity ng haring araw. Sa atin namang outside humidity, 80% po. Mataas ang concentration natin at wala itong pinagbago since last hour. At ang ating barometric pressure mataas po, 1,011 hectopascals. And steady ito since last hour. So may 59 minutes pa para magbigay ng active na falling tides hanggang ngayong 8:57 AM po. So double check natin kung aabot ba sa 1 meter yung ating sea level. Well, aabot po sa 1.3 meter mamayang 10:32 AM yung ating sea level. So magiging high tide po tayo mga bandang 10 o'clock o 10:32 AM to be exact. So magiging 1.3 sa oras na yan ay medyo delikado po pumalaot ha. So lalo na dito sa may bandang kaluran, medyo malakas po yung ating habagat. Yung hanging habagat dyan, kaya medyo gale force winds o mataas ang ating gale force winds dyan. So sa ating sea level naman, kung do-double check natin gamit nating global assessment monitoring, ayan, makikita naman natin medyo mataas ang alon dyan sa may bandang kanluran ng Nodo Luzon. Ayan o. Na kung saan ay yung presence ni Wutip ay nagpapalakas ng alon dyan sa paligid niya. So medyo alanganin, bagamat medyo kaya pong pumalaot dahil within at least approximate natin mga 10 nautical miles siguro, 5 nautical mile, medyo kalmado yung dagat. At sa buong bahagi na nalalabi na bansa, kalmado naman ang ating karagatan, yung alon. Pero hindi yung bugso naman ng hangin. Yung hangin sa silangan, medyo malakas po. At medyo nagkakaroon na naman tayo ng unti-unting easterlies dito. At yung ating southwest monsoon, yung habagat. Medyo nahahatak lamang nito ni Wutip. Kaya medyo lumayo-layo muna yung ating habagat dito. Pero tuloy-tuloy pa rin ang salubungan ng daloy ng habagat at yung hangin sa silanganan. Kaya magkakaroon pa rin tayo ng medyo saturated water vapor at asahan ang kalat-kalat na mga pag-ulan. Samantala sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:26 AM at inasang lulubog po ito mamayang 6:26 PM. At ang ating 92% illuminated na warning gibbous, so wala pa. At magmo-moonrise pa po ito mamayang gabi 9:03 PM at kinabukasan na ng umaga 7:39 AM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Sabado at Linggo, nasa magiging partly cloudy ang ating maghapon na may mga localized thunderstorms pa rin ang nakataas sa forecast. Around 87 to 90% chance na uulanin tayo. So baka dyan na naman sa may bandang Quezon City na naman unang mararamdaman yan. At case to case na lamang dito sa may bandang Kanluran pa, dito kasama ang Caloocan South. Bukas ng Linggo, partly cloudy rin ating maghapon. Mataas din ang chance na pag-ulan, malamang isolated ito. Kung hindi man sa mga mas inuulan sa may bandang Katimugan at Hilaga, 97 to 100% chance of rain. Highest and lowest temperature expected maglalaro 34 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 26 to 27 degrees Celsius. So sa ating local weather advisory, tinuring na ni Pag-asa na intertropical convergence zone yung namamataang surface trap dito sa may bandang silangan ng Mindanao. Pero hindi pa siya very improved. Alanganing ITCZ pa or developing. So, gaya na aking binanggit kanina, considering na rin natin i-consider na natin siya na ITCZ. Bagamat hindi pa siya totally developed dyan sa may bandang silangan ng Mindanao na kung saan nagpapaulan pa rin sa kanila. So, i-accept na rin natin. Alanganin kasi 50-50. So, diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po ang kaulapan na ito na nagkakaroon ng mga malawakang kalat-kalat na pag-ulan, lalo na sa hilagang bahagi ng Nodo Luzon. Diyan sa bahagi ng Cagayan Valley, so ilang bahagi dyan sa may bandang baybay ng Santa Ana, Cagayan, Isabela, medyo makakaroon kayo ng mas maulap at gloomy na panahon. Asahan ang mga isolated rain showers at localized thunderstorms po. Double check natin kung mataas yung ating pag-ulan o heavy rain showers potential sa bahagi ng Nodo Luzon. Well, kung titingnan po natin ay wala po kundi katamtaman lamang ang nakikitaan natin.
So mga ilang mahina at katamtamang pag-ulan ang madalas na iiral sa buong bahagi ng Extreme Northern Luzon, kasama na sa kanluran ng Ilocos Region, pababa na yan ang bandang Pangasinan at Zambales. Mula naman sa area ng Kalinga Mountain Province hanggang dyan sa may bandang Nueva Vizcaya, magiging maulap din tayo dyan. Yan. So medyo overcast ang magiging lagay ng panahon ninyo dyan. Bagamat makakaranas pa rin kayo ng medyo mas mataas na humid, lalo na sa mga taga-Tuguegarao, pero maglalaro po yung temperatura dahil yung magiging maulap po ang paligid natin dyan. Ganon din sa bahagi ng Central Luzon, yan sa may bandang Tarlac, kasama na, hanggang dyan na yan sa may bandang Pampanga, Bulacan, at kasama ang Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon area. Magiging maulap din ang buong Kabikulan, so expected din ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms, lalo na pagsapit mo ng hapon. Yan. So, medyo importante pong payong sa inyo ngayong araw mga folks. Dahil magiging isolated po madalas. At gloomy ang ating paligid ngayong maghapon po. Kabilang na ang buong Bicol region nga po. At binanggit na natin sa buong Quezon province po. So, mukhang mostly gloomy tight overcast sa buong Southern Luzon at Mimaropa. Magiging gloomy rin at maulap sa bahagi ng silangan ng Visayas, lalo na sa bandang northeastern Visayas. Asahan din ng mga localized thunderstorms, isolated rain showers po ito ha. Kabilang na ang Leyte hanggang central ng Visayas sa Cebu at dyan sa Panay Island. Asahan din ng mga mahihinat katamtamang pag-ulan na may kasamang localized thunderstorms, lalo na sa bandang hapon o gabi. Bagamat sa may bandang hilagan ng Negros Region, magiging mas gloomy pero medyo mas katamtama naman sa may bandang katimugan ng Negros Region ng Negros Oriental. Mula dyan sa bahagi ng Bandoy, kasama na ang Dumaguete at Siaton. So nagiging katamtaman din ang katimugang bahagi ng Cebu, pagitan ng Karkar, pababa ng bandang Oslo. Ang Siquijor, makatamtaman din, may mga ilang kaulapan lang din ang iiral, so isolated lang din ang maaaring pag-ulan maghapon, kasama na ang Bohol area. So mostly, generally overcast and gloomy ang halos buong Visayas area. Madalas isolated lamang na mga mahihinat katamtamang pag-ulan ang iiral sa maghapon. So medyo maganda naman kahit papano. Hindi tayo masyado na magiging maalinsangan ang maghapon. Yun ang medyo importante. At sa Mindanao naman, mas magiging moderate ang lagay ng panahon sa inyo mula sa may bandang silangan ng Mindanao at the rest ng central nito, kasama na ang Bukidnon at Davao Region, Sorsogon, yan, kasama na ang buong areas ng Maguindanao at Lanao Region. Bagamat tayo mataas po yung saturation dito sa may silangan, kung titingnan natin sa water vapor natin, medyo mataas po yung water vapor dito, kaya itinuturing na ITZZ yan ni Pag-asa. Pero alanganin kasi siya, kaya alanganin na surface trap o ITZZ, kaya may ituturing na rin natin dahil mataas po yung water vapor dito sa may silangan. So underdeveloping, so consider na natin. At makikita sa daloy nito, pakanluran ng kilos, kaya expected mga maghapon ay makakananas kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan o ilang mga moderate rain showers at ilang heavy rain showers, pero hindi naman tumatagal, tumitila din kaagad. Overcast and gloomy rin sa halos buong silangan ng Mindanao, pero sa kanluran, bagamat katamtaman din, may mga mas mauulap din ang inyong hipapawirin, kasama na ang buong Zamboanga Peninsula at bandang Lanao Region. So mula Misamis Occidental at buong Northern Mindanao, maulap din ang inyong hipapawirin, so hindi mawala ang mga isolated light to moderate rain showers maghapon. So generally very overcast din, pero at least sa may bandang Mindanao kasama ang Davao City, at least nagiging mas maaraw kayo diyan. Hindi masyado hindi kagaya ng mga taga Visayas na mas maulap. So medyo at least ito nagiging mas katamtaman at medyo nagiging mas friendly weather, lalo na dito sa may bandang Davao region, sa may bandang Davao del Norte at Davao del Sur, yan hanggang Davao Oriental po. Mga isolated lamang na inaasahang pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog sa maghapon ang inaasahan. So sa ating daily rainfall forecast natin mula ngayong umaga 8 o'clock AM, inaasahan natin na katamtaman na ang lagay ng panahon at mas katamtaman na ang buong bahagi ng kanluran ng Northern Luzon so far. Hindi pa natin ramdam masyado ang habagat dahil nahahatak o nandito muna siya, sumasabay muna siya kay Wutip. Kaya medyo may habagat tayo rito pero hindi masyado ramdam sa buong bahagi ng kanluran ng bansa.
Kasama ang Metro Manila at Southern Luzon, ilan lamang na mga isolated rain showers sa may silangan ng Northern Luzon, kabilang na ang Cagayan Valley. Yun, no? Siguro mga light to moderate showers yan ngayong alas 8 onwards. At sa may bandang Eastern Mindanao, yan. Epekto ng developing na ITCC, kaya inaasahan na magiging mas maulan po ang silangang bahagi ng Mindanao mula Surigao Region hanggang dyan sa may bandang Davao Region ng Davao de Oro. So expected magiging maulan ang ilang bahagi ng Davao Region sa mga susunod na mga oras po yan o araw po. Habang lumalapit mula sa silangan itong cluster na ito ng kaulapan na may dalang moderate and heavy rain showers po. So considering na nga natin na intertropical convergence zone yan. So the rest ng Visayas, wala naman masyado, isolated lamang nakikitaan natin dito na mahihinang pag-ulan at madalandalang lamang. Mula mamayang alas 2 naman ng hapon ay magiging mas maulan na ang katimugang bahagi ng Visayas, mga ilang isolated na mga light to moderate showers at moderate to heavy rain showers naman mamayang hapon sa may bandang Mindanao na naman. So ang buong Davao Region kasama na ang central ng Mindanao at ilang bahagi dyan sa may bandang Bukidnon at Surigao Region, mga ilang moderate na heavy rain showers daw ang naka-forecast po. So be ready at ingat po sa mga posibleng pagbaha kung pumasok po yung forecast na yun mamayang alas 2 ng hapon onwards po. Starting po yan ng bandang hapon, magiging mas maulan po ang parte ng Mindanao, lalo na sa silangang bahagi nito. Sa may bandang southeastern ng Visayas, mga ilang light to moderate showers o isolated light to moderate showers sa may localized thunderstorms ang nakikitaan natin dito. Ilang bahagi rin sa may bandang Bicol Region may mga mahihina na pag-ulan ang isolated na mangyayari at sa may bandang Ilocos Region mga mahihina lamang na isolated rain showers. Wala masyado sa may bandang Central Luzon at Metro Manila pagdating po mamayang hapon. So siguro mga mauulap lang ang mararanasan natin maghapon sa Metro Manila at pagsapit naman ng bandang gabi alas 8 sa kanluran naman ng Mindanao naman ang mas makakaramdam ng malawakang pag-ulan. Buong Zamboanga Peninsula makakaranas at Sorsogon na mga moderate and heavy rain showers daw. Isolated din ito malamang dahil yan sa developing ITCZ sa bandang Mindanao. So magiging mas maulan po ang hapon ng Mindanao kasama na ilang bahagi sa Visayas, lalo na dyan sa may bandang Cebu at Negros Region, sa may bandang Negros Occidental at Oriental sa Katimugan. Makakaranas din kayo ng mga ilang kalat-kalat na moderate and some heavy rain showers po and localized thunderstorms. Bandang Southern Leyte at Southern Samar, makakaramdam din kayo ng mga ilang kalat-kalat na mga moderate rain showers po yan. At clusterized heavy rain showers kung sakali, kaya ingat po. Kung sakaling malakas ang buhos ng ulan sa inyo, ingat sa mga potensyal na pagbaha po. Sa Luzon naman ay bahagi ng bandang Zambales at bandang Pangasinan, magkakaroon kayo ng mga isolated na mga light rain showers po dyan, kasama na ang bahagi ng kanluran ng Lolo Luzon. So kung mga light rains lamang ito o drizzle light rains lang ang mararanasan ninyo na titila din. Ganon din sa may bandang Quezon Province, medyo may mga mahihinat katamtamang pag-ulan dyan, pero hindi masyado sa Metro Manila. Bandang Bulacan siguro o Quezon City, siguro magkakaroon ng isolated na light drizzle rains, then titila rin. So wala gaano sa bandang Luzon ang magiging mas maulan, kundi sa parte ng Southern Visayas at Mindanao ang magiging mas maulan ngayong araw. Sa lagay naman ng ating binabantayan na sama ng panahon o yung mga aktibong low pressure area o bagyo, kaso malayo naman ito sa Pilipinas, so hindi natin masyado concern. Pero silipin lang natin dahil under observation din kasi ang aking website, binabantayan ko pa rin yung behavior nito, baka magkaroon na naman ng problema, baka bigla na naman niyang i-delete yung aking tracks. So far mukhang hindi na, normal na po yung galaw niya at mukhang fully functional na, hindi na nagkakaroon ng problema yung ating track. Hopefully tuloy-tuloy na po yan. At so far ay itong si Wutip ay mukhang nagsisimula na siyang humina. Pero kahapon po ay umabot pa siya sa typhoon category, ha. Ayan, oh. Umabot pa siya sa typhoon category. Nagsimula yan mag-typhoon category kahapon yan ng umaga, 11 o'clock AM po. Hanggang sa maghapon, bandang alas 2 ng hapon. And then humina muli siya, naging severe tropical storm uli siya. Pagsapit ng bandang 2:45 PM po onwards na yan.
So, inaasahan natin na kumikilos na ngayon yan, pahilagang silangan, gaya na ating sinasabi, patungo yan sa direksyon ng Zhejiang, China. At pag landfall niya dyan sa may bandang Xinjiang, China, ay inaasahan na natin na unti-unting mas hihina pa yan. Yan o. Medyo malakas pa kasi siya, 101 km per hour o 102 km per hour or 55 knots. Nilagyan na natin siya ng gantong value para sa mga nasa western. Gustong malaman yung pinaka-value kung knots ang gusto nilang malaman. So, yan, 55 knots po siya o 102 km per hour. At gusto umabot ng 132.4 km per hour. Central air pressure, napakababa pa rin, 986 hectopascals. At kumikilos nga ito, north-northeast, sa bilis na 19 km na hour. At tinatawid na niya ito mula sa may bandang Hainan, patungo na nga po sa may bandang Leizhou or bandang Qixi. Sakop ito ng Zhejiang, China pa rin. So, halos Hong Kong, mas maapektuhan. At makikita po ay yung ating spaghetti model charge. Kung ano yung oras niyan, yun din ang oras ng update nito. Yan. So makikita po dito ay mula ngayong umaga o within 12 hours po ay magsisimula na siyang humina. Yan, tropical storm na siya. Magto-tropical storm na po siya and then tuloy-tuloy itong bababa sa tropical depression and then by 48-hour period, bagya siyang tataas, pero hindi na siya abot ng tropical storm. So, mahina na siya. And then, by 108-hour period, ay mas bababa na siya sa low pressure. Mula tropical depression to low pressure area na lamang siya. So, pagitan dito, by 100-hour period po, ay malamang hihina na yan sa low pressure area. Yan. Onwards na. So, magiging low pressure area na siya by 108-hour period. So, mga estimate natin, mga bandang bukas pa siguro. Ang inaasa natin na yung Siwu tip ay tuluyan ng magiging low pressure area. So, malamang nandito na yan sa may bandang kalupaan na yan ng southern China. Yan. Siyempre, tatama na sa pinaka-mainland. Tuluyan ng hihina yan. So, wala naman tayong binabantayan at wala tayong aktibo na low pressure area. Bagamat, yun nga po, kahapon pala, o isang araw, ay dineclare ni Pag-asa itong si 94W. Nakita natin, dito ay mula din sa may bandang southeastern Taiwan, dineclare nila na naging tropical depression daw itong si 94W. And then, by 2 o'clock AM ata ng kahapon, ay naging low pressure area na kay Pag-asa. Dito, dineclare pa nila as tropical depression, kaya tinawag na Auring, dineclare pa nila as Auring. Kaya, naging kauna-unahang tropical wave siya. So, alanganin po kasi siya eh. Dahil sa aking analysis ng Tropical Cyclone Sector Monitoring, nag-dissipate siya kinahapunan po. Pag landfall niya rito sa may bandang southeastern din ng Taiwan. Nung kinagabihan po ng June 12, alas 8 po yan, nag-dissipate na siya sa aking tropical cyclone sector po. At hindi naman siya umabot ng tropical depression category dahil umabot lang hanggang 37 to 38 km per hour lang yung maximum sustained wind. So, malamang kay Pag-asa, itinuring pa rin nila itong tropical depression. Sila naman din nagde-decide niyan pero sa ating monitoring, hindi siya talaga umabot pa ng tropical depression. Dahil alanganin at nasa tropical wave condition siya. So, hindi natin alam kay Pag-asa kung bakit bigla-biglaan na lamang nilang itinaas. Kaya makikita ninyo dito sa ating weather advisories sa Pilipinas. Kung titingnan ninyo kay Sir Mike, kung kay Sir Mike titingnan nyo, hindi rin niya binanggit na since June 14, hindi rin niya sinabi hindi rin, ayan, June 14 na nga ngayon hindi niya tinawag na Auring o dating Auring. Kasi nga po, alanganin siya at nag-tropical wave lamang siya. Hindi siya talaga umabot sa tropical depression category. So, wala tayong idea kay Pag-asa, pero official kasi si Pag-asa, kaya susundin na lamang natin sila. Pero, kung titingnan natin sa actual talaga, kahit kay Sir Mike, makikita ninyo, hindi rin niya dineclare
na naging tropical depression siya. Dahil under tropical wave lang kasi siya. Malakas talaga yung strand ng tropical wave niya. So, hindi talaga nagkaroon ng improved organized development para tawaging tropical depression. Pero, susundin natin si Pag-asa dahil nga po, again, hindi naman po tayo official na weather vloggers. Hindi naman kasi tayo official. So, masusunod pa rin ang official ni Pag-asa. So, tinawag nga pong si Auring. Kauna-unahang magiging bagyo natin ngayong taon. Ayan o. So, naging tropical depression siya by, yun nga po, nung 13 ng bandang alas 5 ata ng hapon sa kanila. Tinaas nila as tropical depression. And then, naging low pressure area siya 2 o'clock AM ng 13 na, ng Biyernes. Ayan. Nung nag-exit ito ng PAR, mga alas 2 ng madaling araw na yan, June 13 na. Kinabukasan ng madaling araw ng Biyernes. So, itinaas ni Pag-asa pa rin. So, wala tayong magagawa dahil yan ay official declaration ni Pag-asa. Tinawag pa rin si Auring. So, wala tayong magagawa. Susundin natin yan. At automatic ay meron tayong, kapag kami magantong senaryo kasi, na biglang dinedeclare ni Pag-asa, na-edit kasi nila yung kahit yung lindol nga nababago nila eh. So by official, susunod tayo para maging synchronize po yung pagpapangalan natin kapag may mga susunod na bagyo, kasi hindi pa rin natin pwedeng pilitin na hindi naging tropical depression yan or hindi natin tatawaging Auring dahil pagka sinunod natin yung sarili natin, hindi magiging synchronize sa official ni Pag-asa. So wala po tayong magagawa. Paano ba natin nagagawa yon? Para maliwanag, sabi ko nga po sa inyo, mas progressive na po yung ating website. Kaya nating mabago yan kapag may mga problemang ganyan na hindi o alanganin. Ganyan po. Yan. Meron tayong tinatawag na manager. May manager po akong tinatawag. Ayan, tawag ko dyan is Bagyo Names Manager. So, makikita po natin dyan ay wala pong nakapangalan kasi ine-experiment natin yan. Mapapansin nyo po is walang nakapangalan. So, possibly meron yan. So, kung ilalagyan natin yan pwede natin lagyan ng pangalan, let's say Auring, dahil alanganin nga po at hindi siya nag-register. Pag pinasok natin, syempre secured po yan. So, yan. So, pagpasok, ma-update po siya. Ayan, meron na tayong listed na unang bagyo. Pangalan ay Auring. So, ma-apply niya yan sa aking data para pag may sumunod na pumasok na bagyo sa Philippine Area of Responsibility, hindi na gagamitin ang pangalang Auring. Kasi nga po, binanggit na ni Pag-asa eh. So, considering nagamit na po yung pangalang Auring. So, bising na po ang susunod na bagyo. So, kumpleto po tayo at meron tayong manager kapag may mga alanganin na ganyan na dinidecide si Pag-asa. So, kailangan natin sundin yun. Kasi hindi tayo pwedeng lumihis mula sa pinaka-official ni Pag-asa. Kahit pilitin man natin, wala po tayong magagawa niyan dahil ang masusunod pa rin ang official declaration si Pag-asa. Maging mali man sila o hindi. So, wala po tayong magagawa dyan mga folks. At mula sa ating tropical cyclone assessment monitoring natin, makikita po natin dito ay mukhang may mga ilang sirkulasyon na tayong namamataan. Well, malamang embedded yan ang intertropical convergence zone base sa ating global spectral model. Yan. At so far ay meron tayong at least favorable shear na naman. Ayan, nakikita natin sa may bandang silangan ng Mindanao. So, meron tayong binabantay na another favorable. Yan. So, titingnan natin yan kung magkakaroon yan ng vorticity o convergence. Nasa ngayon ay wala pa naman. So, hindi pa nagtutugma yung pinaka-convergence. Bagamat medyo mataas lang yung kanyang convectivity dito o at least nagpa-favorable na rin yung kanyang convergence dito. So, obserbahan natin kung magkakaroon yan ng low-level convection. Sa ngayon, wala pa, pero favorable siya dito. So,
Titingnan natin sa ating mean winds. Ayan, double check natin sa ating convergence kung tumataas. Yan. Dito natin mas nalalaman. Makikita natin very disorganized pa at wala pang masyadong convectivity. Bagamat may at least 22 kilometers per hour na medyo favorable pero alanganin siya at napaka-disorganized pa. So, obserbahan natin. Kapag very disorganized, hindi nagkakaroon ng vorticity yan o napakababa ng vorticity. Yan, kung double check natin yung vorticity, ayan, napakababa lang. So, medyo moderate at alanganin. So, medyo tropical wave lamang siya. Hindi tayo masyado nakikitaan ng masyadong mataas na probability. Ganon din dito sa wind speed and direction. Medyo alanganin pa. Pero makikita natin yung southwest monsoon ay nahahatak o sumasama muna dito kay Wutip. Pagka nalusaw yan si Wutip, babalik na naman yung ating habagat dito. So, yun po. At sa mean sea level pressure, ganun din na nakitaan. Mataas ang atmospheric pressure sa halos buong bansa. So, walang magiging masyadong problema. At kung sisilipin natin yung latest tropical cyclone strike probability, at least maapektuhan ang bahagi ng Davao region ay by 20%. So, 10 to 20% mas maapektuhan ang bahagi ng Mindanao. Yan. 5% lamang sa buong Visayas at bandang South Luzon. So, medyo hindi masyado ramdam sa mga taga-Bisaya. Dito sa may bandang Mindanao po ay medyo umaabot at least 10 to 20% po. Kasama na ang buong Northern Mindanao, Davao Region, Central Mindanao po. Sa Zamboanga Peninsula, hindi masyado. Pero double check natin, in 96-hour period. Yan. Makikita natin ay mababa lamang at least 5%. At halos walang maapektuhan sa buong bahagi ng bansa in 96-hour period po. So, malinaw po yan mga folks at makikita natin sa computer models wala tayong inaasahang sama ng panahon na mabubuo hanggang 3 araw hanggang 5 araw po yan. Bagamat meron na lang na medyo convergence dito, medyo naglalaro na convergence sa may bandang silangan ng Mindanao. So, kaya't siguro kinonsider na ni Pag-asa as intertropical convergence zone. So, i-consider na lang natin dahil again napakaalanganin niya na ITCC. So, i-consider na lang natin. Kay SMWF ay wala rin. Tropical wave din na namumuo. Mas magpapaulan na naman din sa may bandang Mindanao. Ang forecast nito hanggang June 15, 2025. Kay NABGEM naman ganun din tropical wave. Pero dito may low pressure area ang minamataan si NABGEM. Mabubuo yan dito. So, probably ay mukhang may connection yan dito. Saan ba yun? Mukhang may connection yan maaari dito. Yan ang pinapakitaan niyan. At sa atin namang favorable convergence. Malamang meron dito kaya siguro si NABGEM ay merong pinakikita ang forecast na may mabubuong low pressure area. Pero dahil wala tayong nakikitaan sa kanyang pinaka low level convection, mababa lamang ang vorticity. So, obserbahan natin. Yung horizontal niya na probability formation mataas din. Yan, at least moderate din. Pero pagdating sa pinaka-cyclonic ay wala. So, ganun po. Mataas lamang yung kanyang low-level activity rito pero walang nabubuong low-level convection. So, ganun din sa pinaka-convergence. May convergence kaya lang walang organized na low-level convection. Kaya hindi talaga natin masabi pa kung yan ay magiging invest sa ngayon. Obserban pa natin yan sa mga susunod pang mga oras o araw po. Tingnan natin. Hanggat hindi masyado pulido yung nakikita natin na convergence, sa ngayon, matuturing lamang natin yan epekto ng intertropical convergence zone o yung tropical wave dito sa may bandang silangan ng Mindanao na nagdudulot ng malawakang pag-ulan dyan. So, yun lamang ang sa ngayon ay magiging analyze natin. Obserbahan natin yan time to time kung magkakaroon ng pagbabago every 6-hour period. So, sa ulat lindol, so far, wala naman tayo na mamataan na anumang malakas-lakas na mga pagyanig dito. Yan. Medyo noisy lamang dahil nga po sa mga nagdaang low pressure area o tropical, mga tropical activities o tropical cyclone activities. Diretso agad tayo sa data feed ni P-Box mula kanina madaling araw. Wala namang naitala na medyo malakas-lakas sa pagyanig. Kahapon may nakita ko isang magnitude 4.0 na pagyanig pero wala rin gaanong maramihang pagyanig. So, dito sa may bandang Cordillera, mukhang kalmado na siya. Mangilan-ngilan na lamang yung mga ilang pagyanig sa may bandang Mountain Province. So, wag pa rin aalisin ang pagbabantay dyan.
pero at least medyo kumakalma na siya ng bahagya. Hindi tulad nung isang araw na nag-cluster siya. Southeastern na Mindanao, medyo marami-rami na rin po. Bagamat hindi naman tayo nakatala ng mas malalakas pa, isa pa lamang din ang ating total earthquake na magnitude 5.0. So, silipin natin yung total earthquakes natin gamit ang ating historical earthquake activity ngayong araw or for the month of June 2025. So, silipin po natin. Ayan. So, ang total natin so far ay nasa total of 533 earthquakes na po tayo. 517 dito is magnitude 2.0 pataas, 15 sa magnitude 4.0 at isang magnitude 5.0, which is nandito nga po yan sa may bandang Kalatagan, Batangas po. Yan. Naganap ito nung Ajespa, June 10. Na may magnitude 5 na lindol. So far, bandang Luzon po, nagkaroon tayo ng magnitude 5. Pero sa katimugan ng bansa, so far, wala pa tayong naitala na magnitude 5. So, total cluster na earthquake, mas marami ngayon sa may bandang Visayas, Mindanao. Medyo konti lamang sa may bandang Southern Luzon at Extreme Northern Luzon na 197. Total clustered na earthquakes yan. So, medyo mas alisto pa rin tayo o bantay natin ang paligid, lalo na sa mga taga Visayas at Mindanao. Lalo na sa may bandang Eastern Mindanao at Southeastern ng Visayas na mas mataas ang total cluster ng earthquake nila kumpara sa buong bahagi ng bansa. So, medyo alisto pa rin tayo mga folks ha. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Sabado, June 14, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, June 14, 2025. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto yung malaman na hindi natin isama ngayong umaga sa ating report. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.